So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video nga pala mga ka-lifestyle, let's talk about home credit. Meron akong isi-share sa inyo na isang incident or pangyayari na ako mismo talaga nakasaksi sa away ng failed collector ng home credit at saka yung kanilang kliyente. Pero bagong lahat mga lifestyle, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, nagustuhan mo yung content natin, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell. Next again, ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Especially about online lending application. And then, gusto ko rin po sanang humingi ng konting pasensya dun sa mga solid subscriber natin na always nag-tune in sa channel natin. Nag-aabang talaga sila ng mga latest updates about online lending application mga ka-lifestyle. Huwag po kayo mag-alala kasi every now and then po sinisikap ko po talagang kumalap ng information, latest updates na talaga namang makakatulong ng malaki dun sa mga nade-depress na-stress na sa kanilang mga problema. Huwag po kayo mag-alala kasi alam ko the sooner the later mga lifestyle mababawasan na po yung mga problema natin na kaakibat ng mga online lending application na yan. So yun na nga mga lifestyle, mabalik po tayo dun sa pinaka main topic natin ngayon araw about home credit. So marami po talaga ring mga nabibiktima ng bullying, harassment itong si home credit. Aside kasi sa agent ng mga home credit na tumatawag sa kanila everyday, meron po silang designated failed collector. Swerte po kayo if yung failed collector nyo is hindi naman gaano mahigpit or let's say mabait, kasi meron po ako mga nababasang comment about sa mga no hatred po to, magiging hindi tayo bias dito. So meron po kasing mga home credit na hindi mababait po talaga personally, So eto, ako mismo kasi meron kaming kapitbahay dito, mga ka-lifestyle, na always pinupuntahan ng failed collector ng home credit. Minsan nakasaksi po talaga ako kasi kaibigan ko po yung yung kliyente ng home credit. And makailang beses na rin sila naka-loan ng mga products sa home credit. So yun, napansin ko sa kanila kasi pabalik-balik na yung failed collector ng home credit. Actually, every month po yan. Every time na magjuju kayo, pupunta po talaga yan. Whether you like it or not, yan po yung trabaho nila. So yun, may isang beses akong napansin na parang nagagalit na po talaga si failed collector, So, and one thing for sure, alam ko kung bakit nagagalit siya kasi siguro pinapangakuan. Wala naman tayong magagawa, ganun naman talaga yung gagawin natin. Kasi para sa akin to, opinion ko lang po to, correct me if I'm wrong. Kasi itong mga failed collector ng home credit, kaya porsigido po talaga silang maningil mga ka-lifestyle. Kasi meron po talaga siguro silang makukuhang komisyon every time na magbabayad tayo sa kanila, I'm not totally sure if legit ba talaga na makikredit pag sa kanila tayo magbabayad. Pero meron kasi ako mga nababasa negative about sa ganitong klaseng mga usapin. Like for example, nagbayad sa home credit, until now hindi pa rin nagke-credit yung tinitingnan nila yung account nila, ina-update pero wala. So meron pong ganon mga ka-lifestyle. Bigla na lang nawawala si home credit failed collector. Maniwala kayo sa hindi. Meron na pong mga incident nangyaring ganun So especially kung sobrang lalaki na talaga ng mga loans, Example, nagbayad ng 40,000, 50,000, then boom, bigla na lang mawawala. Sasabihin yung credit collector na wait lang daw, magpo-process lang daw within 24 hours, magre-recycle or whatsoever. Ganun yung mga nababasa kong comment sa about kay home credit. So ngayon itong kaibigan ko pinuntahan yung home credit, lagi kasing ewan ko pinag-uusapan nila. Basta one thing na nakita kami, natanong ko ano yung
bakit pabalik-balik yun siya. So sinabi niya si Home Credit, no. Sinabi niya na wala pa siyang pambayad, and then pinapangakuan niya, pero hindi daw, kasalanan din po kasi niya, no, kasi pinapangakuan niya na bumalik sa ganitong date pero wala naman siyang inibabayad. So hindi rin din naman natin masisisi, no, si Home Credit Field Collector na ganun yung iasal niya, no. Kaya yun yung kasi yung kadalasan na nangyayari, no. Iinit po talaga kasi yung ulo nila, especially, no, if yung lugar ano talaga, mahirap talaga puntahan, then maulan, basta nasa ano din yan, ano, nasa lugar din po kasi yan. Kaya that's why ganun yung kanilang asal, no. Ako personally, lagi ko tong sinasabi sa inyo, no, wala pa ako masyadong naging problema, wala pa akong naging um, um, hindi magandang karanasan sa field collector, kasi mini-maintain ko po kasi na maganda yung credit history ko. So, yun, share ko lang sa inyo para at least kahit paano magkaroon kayo ng idea, no. Kasi marami tayong mga negative na nababasa about kay Home Credit, no. So, yun lang mga lads, at least.